Alam nyo mga kapatid, itong pagmemekaniko, kaakibat na nito, kasama na nito yung langis at grasa at yung mga mano-manong paggawa natin. Kami dito sa shop, ganyan ang ginagawa namin sa araw-araw. At kapag kami ay nakaka-encounter ng mga problema, mga issues ng mga sasakyan, lalo na itong mga CRDI, itong mga naka-ECU na ng mga sasakyan, diyan medyo bumabagal ang trabaho. Dahil kailangan mo muna yung i-scan, kailangan mong malaman kung ano ang dahilan ng mga warning signs, ng mga check engine na yan, kung ano yung mga codes na yon, aalamin mo pa. Samantala, pagpasok nitong teknolohiya na to, itong pinakabago na intelihenteng teknolohiya, ito na nga po yung AI, Artificial Intelligence. Sure, it looks like you have a system voltage low issue with your vehicle. This is most likely caused by a faulty alternator, but it could also be due to high resistance in the cable between the alternator and battery. That's a bit too technical for me. Can you simplify it slightly? Sure. It looks like your vehicle is having some electrical issues that could be caused by a faulty alternator. To diagnose the issue, you should check the charging system, alternator belt, and voltage at the battery. Ito ang magsisilbing utak ng mga kaalaman. Hindi lamang doon sa mga bagong mga sasakyan, pati dito sa mga luma na gumagamit na ng mga computer. Ang Artificial Intelligence or AI ang siyang magbibigay ngayon ng instant at quick, mabilis na troubleshooting process sa mga sira, sa mga troubles, sa mga issues, at pati yung mga trouble codes na yan, i-explain niya ng mabuti. Ipapaliwanag niya dito sa mga mekaniko, dito sa mga technicians kung bakit nangyayari yun. Okay, it says yes. An exhaust leak after the catalytic converter can potentially cause a P0420 to appear. Well, this is pretty good. An exhaust leak downstream of the catalytic converter can induce extra oxygen into the oxygen sensor, which can affect the readings of the downstream O2 sensor. This in turn can trigger the P0420 code. That's pretty good. I'm going to give it a point for that one. Tayo po, kahit na ako'y may sarili ng talyer, kapag po may ginagawa sa mga sasakyan nyo, at pati sa mga sasakyan ko rin, gustong-gusto kong malaman kung ano ang naging dahilan ng sira. Dahil yan nga po yung ibinibigay ko sa inyong mga vlog. Mga kapatid, kung kayo po ay gagawin nyo ang inyong mga sasakyan o ipapagawa nyo sa mga shops, inaalam nyo kung ano yung mga piyesang nasira, bakit nasira, tatagal pa ba yan, ano ang dahilan. Yan yung mga lagi nyong tinatanong ng mga may-ari ng mga sasakyan. Si AI, si Artificial Intelligence, ipapakita niya po lahat sa inyo kung bakit yan nasira, ano ang naging dahilan ng sira, at kung yan ba ay masisira sa darating na panahon. So, let's see what ChatGPT has to say for us. First thing you need to do is take out your phone, open up the website chat.openai.com, fill out the forms, and then type in the problem. There could be a few different things that could be causing a clunking sound from the front passenger side of your car when you go over a bump. Some possibilities include 1. A damaged or worn suspension component, such as a strut or control arm. 2. A loose or damaged brake caliper. 3. A problem with the ball joints. 4. A problem with the wheel bearings. To determine the cause of the clunking sound, it would be best to have a mechanic inspect the front suspension and brakes of your car. They should be able to diagnose the issue and recommend the necessary repairs. At kung halimbawa mayroong mga issues na hindi pa makita-kita nitong mga mekaniko, si Artificial Intelligence mismo ang magbibigay, ang magpapakita ng mga problema na yon. Halimbawa, may umilaw na check engine at iniskan ng mga mekaniko. Iniskan namin dito. May lumabas na mga error codes or P something like that. Si Artificial Intelligence mismo ang mag-e-explain ng mga problema na yon. At hindi lang isang explanation yon. Kasi po ang nangyayari mga kapatid, halimbawa kami dito sa shop, meron kaming na-diagnose na error nitong mga sasakyan natin. So lumabas yung error codes na yon, hahanapin namin sa Google yan, hahanapin namin sa manual yan, pero hindi ganun kadetalye. Is there anything I can do to verify the issue and check something? Yes, the first thing you should do is check the oil level and condition. If the engine has not received oil changes using the proper viscosity oil and at regular intervals, the likelihood increases that the problem could be worn internal components. Halimbawa, may problema ang iyong EGR. Umilaw ang iyong check engine. Maraming ituturo doon kung bakit naglo-low power ka. So, gagawin mo lahat, magche-check ka ng injectors, magche-check ka ng SCB, magche-check ka ng mga fuel lines, magche-check ka rin ng fuel filter, isabay mo na yung EGR mo, isabay mo na yung mga manifolds mo,
lilinisin mo yan. Sa AI, mga kapatid, direkta niyang sasabihin kung ano ang may problema doon sa error codes na yon at i-explain niya yon. Halimbawa, may mga trabaho na dapat kang gawin doon at hindi mo ginawa, si AI, mangangatwiran siya, dapat gawin mo yon, dapat gawin mo to. Kung nilalampasan mo yon, mangangatwiran si AI. I wouldn't recommend it. If the engine oil pressure is actually too low, the engine can be permanently damaged. It's best to get the issue checked and repaired as soon as possible. Yun lang simpleng mga vibration, yung simpleng mga problem na bakit lumaas ka sa fuel, ipagtatapat niya sa'yo kung ano ang naging problema. Kapag ka ginamit mo ang talino ni AI, hindi mo na kailangan magtanong sa mas matalino pa sa'yo, sa mas magagaling pang mekaniko, dahil direktamente ipapakita ni AI lahat ng problema, lahat ng issues kapag ka ginamit mo sa pagkukumpuni ng sasakyan. Para siyang detective na punong-puno at armado ng algoritmo. Meron siyang math, meron siyang agham, at meron siyang computer. So ganyang katindi itong si AI. AI can provide a number of benefits to a repair shop, including predictive maintenance. AI can analyze data from sensors and equipment to detect early signs of wear and tear, allowing the auto repair shop to schedule preventative maintenance before a major breakdown occurs. Ganun tinitignan ngayon ni AI itong kaloob-looban ng ating mga makina. Hindi lang sa makina, pati doon sa kabuuan ng sasakyan, pati doon sa electrical, pati doon sa mga suspensions. Kapag ginamit mo na itong diagnostic power ni AI, magiging parang bangko siya ng kaalaman noong sasakyan mo. Habang ginagamit mo yan, lalong nagpapasukan yung unlimited na katalinuhan nitong si AI. Kaya nalalaman niya lahat ang magiging problema ng sasakyan mo. Sa isang iglap, sabi nga, simbilis ng kidlat, maibibigay na ni AI lahat ng pwedeng maging problema na meron ng sasakyan mo. At ituturo sa'yo kung paano mo yun gagawin at kung paano mo yun aayusin. Si AI po ay parang detective na habang dumarami yung kaso, ay lalo siyang nagiging magaling, lalo siyang nagiging matalino. Kaya po si AI, kapag ka meron kang ginawa dyan na labag doon sa kalooban niya, mangangatwiran siya. Kasi yung kanyang pagiging intelihente ay talagang inaaral niya habang siya ay ginagamit mo. Dahil nakikita ni AI ang lahat ng mga patterns, ang lahat ng mga datas, kaya bago pa masira yung mga pyesa or bago pa masira ang sasakyan mo, ay magbibigay na siya ng warnings upang hindi lalong bumigat ang problema. AI can analyze data from repairs and inspections to identify patterns and detect potential issues before they become major problems. This can help improve quality and reduce the risk of defects or recalls. Ang AI po ay isang powerful na diagnostic tool. Halimbawa po mga kapatid, ito, naglagay ka ng maraming mga detectives diyan sa sasakyan mo. Mula diyan sa mga suspensions, hanggang diyan sa engine, hanggang diyan sa body ng sasakyan mo. Yung mga detectives na yan, iyan yung mga sensors. Yung mga sensors na yan, mag-feed yan ng information dito sa ECU mo. At kapag ka nagka-problema, yung mga sensors na yan, magkakaroon ka talaga ng mga check engine, yung mga iilaw dyan sa gauge mo. So makikita mo lahat yon. Si AI po, kaya niyang basahin lahat yung mga problema nun at ora mismo ituturo niya kung saan ka may problema at kung paano ang gagawin mo. Ganong kabilis ituturo yun sa mga mekaniko ni artificial intelligence. At hindi siya basta code lang. Lalabas yung code, i-scan mo. Ngayon, ito naman si AI, babasahin niya lahat yon, lahat ng data, lahat ng problema, pagtutugma-tugmain niya yon, at ibibigay niya sa'yo yung pinpointed talagang problem. At doon ka ngayon magko-concentrate. Kaya sa lalong madaling panahon, malalaman mo yung problema at hindi ka ngayon mag-aaksaya ng panahon, maaayos mo yung sira ng sasakyan. AI can assist mechanics in diagnosing problems with vehicles by analyzing data from the vehicle's onboard sensors and historical data. This can help reduce diagnostic time and improve accuracy. Kung ang mga sasakyan nyo ay meron ng OBD2 na port, no, yung port na yan, isasaksak mo dito kay AI, kay Power Diagnostic Tool na AI. So lahat ng mga information na yon, papasok kay AI yon, ito na kasi yung magiging scanner mo, si AI mismo eh. Ngayon, lahat ng mga informations, papasok kay AI yon, ito naman ay babasahin niya. So, hindi nangangahulugan na si AI ay para sa mga high-end lang ng mga sasakyan. Kapag naisaksak mo na si AI dyan sa OBD port mo, babasahin niya lahat yung mga issues, babasahin niya lahat yung mga datas, pati yung mga na-store na problems dyan sa ECU mo. Ilalabas niya lahat,
Pati yung mga maliliit na problema, babasahin lahat ni AI yan. At pagtutugma-tugmain niya yan, iisipin niya mismo kung saan ka mayroong problema. Isa pang feature na meron ng AI, mga kapatid, dito mo maririnig na magsasalita ang sasakyan mo. Halimbawa, may problema ang sasakyan mo, yung mga codes na yan. Si AI, babasahin niya yan, aaralin niya yan, at aalamin niya kung ano yung problema at si AI po ay nagsasalita. Parang si Alexa. Yun nga lang si Alexa, umaasa lang din naman talaga sa Google at sa internet. Pero itong si AI, talagang inaaral niya, sabi ko nga po, doon sa kanyang system, meron siyang algorithm, meron siyang math, meron siyang science, at meron siyang computer. So lahat doon ay inaaral niya, lahat ng mga data at ibibigay niya ngayon kung ano yung nakita niya. Sa pagpasok nitong AI, mga kapatid, mapa shop, mapa ordinaryong talyer, mapa kasa, mga kapatid, dito bibilis na ang trabaho. Kasi po si AI kapag ginamit mo yan, simbilis ng kidlat. Mawawala na rito yung mga paghihintay na kapag dinala mo sa shop ang isang sasakyan, ito troubleshoot pa ng mekaniko, ito troubleshoot ko pa, ito troubleshoot pa ni Chip. Dito sa AI, kapag isinalang mo na yung diagnostic scanner na yan ng AI, malalaman niya kaagad. At ito po ang pinakamaganda. Dahil sa mapipinpoint niya yung problema, mawawala na dito yung mga trial and error. Yung halimbawa, bili ka nito, itry natin. Bili ka nito, try natin. Baka SCB, ang mahal-mahal ng SCB. Baka itong crankshaft positioning sensor. Ang dami ng mga pyesa na yan, kamukat-mukat mo, hindi pala yun yung problema. Ituturo ngayon ni AI, may leak ka lang. Ito lang ang problema mo. May putol ka lang na wire. Yan ang kagandahan ngayon nitong bagong technology na to. Overall, AI can help auto repair shops improve efficiency, reduce costs, and provide better service to their customers. Kaming mga mekaniko, kapag dinala nyo ang sasakyan nyo sa amin, maraming pumapasok sa isipan namin kung ano yung mga dapat naming i-check. Si AI po, isa-isa niyang i-check yon at kahit yung pinakamaliit na senyales or yung pinakamaliit na detalye, isasama niya yun sa kanyang pag-check. Maiiwasan na rin dito yung matagal na paghihintay para lang matroubleshoot mo kung ano ang problema ng iyong sasakyan. Si AI po, meron din siyang prevention. Halimbawa, merong isang pyesa sa loob ng iyong makina na malapit ng masira, sasabihin niya sa iyo yun. Ilalabas niya yon. At kapag ka malapit ng masira yon, siyempre, aabangan mo ngayon yan. So, mapapaaga ngayon ang iyong preventive maintenance para hindi biglang masira yon at mag-cause ng malaking problema at malaking gastos. So, sa pamamagitan ni AI, natatansya niya at napipredict niya kung yung pyesa na yon ay masisira kung kailan. So, siyempre, ikaw, mag-a-adjust ka. At siyempre, magtatansya rin naman. Ikaw naman ngayon, dapat wag mo siyang iwalang bahala. Kasi pag iwan na lang bahala mo, yung mga nakikita ni AI, ikaw din ang magkakaroon ng malaking problema kapag po yan ay biglang nasira. Kanina nabanggit ko na, uulitin ko lang ngayon. Si AI po ay pwedeng gamitin kahit sa mga lumang sasakyan na naka-computer na, yung may mga OBD port na. So, ang importante lang naman, makuha ni AI yung mga datos, yung mga signals, lahat na yan para makapasok sa kanya. Yun nga lang mga kapatid, pagpasok nitong si AI, maraming mga old schools na mga mekaniko na tulad din namin, tulad ko, aaminin ko yun, isa ako sa nagpa-practice din ng old school, ang unti-unting mababawasan na yung mga ganyan diskarte. Kasi kay AI, talagang direktamente na ipapakita niya lahat ng problema. So siguro sa haba na ng sinasabi ko sa inyo kanina, meron nang pumapasok sa isipan nyo. Gaano kamahal or paano ka makakagamit nitong mga AI na to. Yung bang mga shops na katulad namin, kaya ba naming mag-subscribe dyan? Kaya ba naming bumili ng mga gamit na yan pagdating sa pag-mekaniko dito sa shop? Hindi ko alam kung kakayanin natin. Kasi nga, dito pa lang sa mga scanner na ginagamit natin, pinakamura na. Yung magandang klase, nasa mga 85,000 na. Meron pang 150,000, meron pang 200,000. At after 2 years, kailangan mo nang mag-subscribe, kailangan mo nang mag-update ng mga softwares, ng mga programs na meron doon. Kay AI, dahil ito po ay i-subscribe mo, napakamahal palagay ko nito. At alam nyo ba mga kapatid, sa pamamagitan ng clouds, ay kaya ngayong i-repair, kaya ngayong i-scan ng AI yung mga sasakyan mo na nasa ibang lugar. Halimbawa, nasa China, i-scan dito sa Pilipinas, kaya nilang ma-scan yan, kaya nilang malaman ng mga problema at ituturo nga po nitong si Artificial Intelligence. Robot, may utak.
Parang ganito po. Dito kay AI ay continuous learning din. Gagamitin mo si AI sa isang sasakyan na hindi pa niya kabisado. Kapag ka inilagay mo siya doon, iniscan mo siya doon at ginamit mo siya ng ginamit, inaaral niya yan. Kaya nga po si AI ay continuous learning din. Habang ginagamit mo, ay lalo pa niyang nakikita, lumalawak pa yung kanyang kaalaman para doon sa sasakyan na pinagkabitan sa kanya. Kaya po, unlimited talaga yung kaalaman na meron itong si Artificial Intelligence. Personal na pananaw ko lang, itong Kaizen ng Japan, parang ito analog. At ito namang Artificial Intelligence na pinapractice ng China, ito yung digital. Dahil sabi nga itong AI ay para tong digital detective. Ganun siya katindi. Digital, unlimited ang digital. What is Artificial Intelligence and why people should learn about it? So, kailangan pala talagang pag-aralan natin to. Mga kapatid, hindi lamang sa pagre-repair ng sasakyan, gagamitin ng AI. Sa totoo lang, itong AI ay iginagaya sa ating utak, sa ating intelligence. Kaya po, itong AI ay mayroong computer science, may psychology, may mathematics, at lahat pa ipinapasok na dito sa AI. Emotion detection and risk identification. Emotion detection has been available for many years in streams of text or documents, with sentiment analysis APIs being able to do all of this with many providers, such as Microsoft, Social Opinion, and IBM. By uploading images and processing them by machine learning algorithms, it is now possible for machines to detect the state of mind expressed by a human being by calculating the probabilities in terms of various emotions, such as anger, joy, sadness, and so on. Maaring merong matalinong tao, pero hindi mo maipapasok lahat sa kanyang utak, yung lahat ng information, lahat ng data, lahat na pwedeng ipasok mo dito dahil si AI po ay isang makina. Ito ang magiging future, kaya billions of dollars ang ginagastos dito para ma-develop pa itong AI. At ang maganda doon, na-develop na yung AI para sa mga sasakyan na magagamit sa pag-repair nitong mga sasakyan na to. Are you looking to develop an AI app to make your automobile processes smart and efficient? Contact Glorious Insight. Mga kapatid, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat.